Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Hello, Galogs! Mga timbahay! Itaas ang kamay, iwagayway! Dahil nandito na naman po ang inyong si Kaka, maghahatid ng kwentong aliw para sa buong pamilya. Kaya umpisahan na natin ang kwentuhan. Ito na po ang top 5 mga kwentong Mark Logan. Sa isang tahanan na puno ng saya, may pamilya na laging magkasama. Ang mga puso'y puno ng ligaya at ang pagmamahalan ay walang sawa. Gaya na lamang ng pamilyang ito, hindi man sila magkadugo pero ang pagsasama ay buong buo. Meet Batcha and Diday, ang tandem na pinagtagpo at tunay na tinadhana. Hello, Galogs! Ako po si Batcha. Ako naman po si Diday. Nagmula sa San Pedro, Laguna. Nagkakilala raw ang dalawa dahil sa tulong ng online media. Mayroon daw babae na namamalimos ng diapers at ang lagay ay not in good terms. Kaya naman itong si Batcha to the rescue agad para tulungan ang bata. Hindi man niya ito kakilala pero di siya nagdalawang isip tumulong sa kapwa. Naawa talaga ako sa kanya. Kasi yung una pa lang naming meet, parang naramdaman ko na agad na kailangan niya talaga ng may mag-guide sa kanya. Nung nalaman ko na yung story niya na yun nga yung mama niya nasa ibang lugar, tapos yung papa niya is nagtatrabaho din sa ibang lugar. Yun, naawa ko sa kanya. Saka mabait kasi si Diday kahit nung una pa naming pagkikita. Para kay Batcha, isa raw itong tadhana. Kaya naman siya na ang gumabay at umalalay kay Diday. Kinupkop na niya ito sa kanilang bahay, pinakain, binihisan at binigyan ng bagong pag-asa sa buhay. Bumuo ng isang pamilya na pagmamahala ng tulay, na sentro ang pag-aalaga at pag-aaruga na tunay. Wow, so sweet. Nang malaman nito ng pamilya ni Batcha, hindi raw sila naggalit o nagduda. Binigyan nila ito ng pagmamahal at itinuring na totoong pamilya. Nung dinala ko na si Diday at pinakilala ko siya, wala naman, masaya sila kasi siguro dahil napapanood na nila yung video ko na nakakausap ko na si Diday, nadadalahan ng tulong, saka nababaitan sila kay Diday. Tapos nung dinala ko, mga nakangiti lang sila na, ay, ayan pala si Diday. Totoo naman yun na magdadala ka ng bagong, hindi naman namin kaano-ano. Pero hindi ko naman naramdaman yun, both side. Family ng asawa ko, saka family ko. Bukod daw sa pag-aaral, tumutulong din si Diday sa kanilang business. Nagtitinda ito ng iba't ibang klase ng detergents. The best ka, Diday. Laking pasasalamat daw ni Diday dahil kay Batcha nagbago ang kanyang buhay. Ang dating sakali lamang nakatira, nagkaroon ng bagong pag-asa. Sa kanila po, ang hiling ko na naman po sa kanila, magsama-sama po kami matagal, makatapos po ako sa pag-aaral ko po. Tapos papasalamat po talaga ako dahil po nakilala ko po sila. Para sa kanila, hindi man magkadugo, ang pagmamahala naman ay punong-puno. Dating nasa lansangan, ngayon nakahanap ng isang pamilya na puno ng pagmamahalan. Kaya naman may payo si Batcha sa mga nais bumuo ng pamilya. Pwede kang magmahal kahit hindi mo kadugo as long as yun yung magpapasaya sa'yo. Oh, Logalogs, laging tandaan ang pagiging pamilya ay hindi laging dahil sa pagiging magkadugo. Basta ang pagmamahalan at pagsasama ay buo. Yan ang family na totoo. Hanggat may kumakalam na sikmura, never mauubos ang pantulak at pambara. Kaliwat kanan ng nagbebenta, hindi lang basta store na common sa mata, lagpas pa sa expectation ng masa. Tulad ng tindahan na to sa Cagayan de Oro, aakalain mo maliit na store lang sa kanto. Pero wag ka, shala, na cafe ang bubungad sa'yo. May cabinet rin dito, pero portal pala sa kabilang pwesto. Hanep ang Lone Wolf Cafe. Bagay na bagay sa chismisan, sa tambayan nyo, te.
Balik naman tayo sa Maynila. May kakaibang pakulo dito si Kuya. No need mo na pumasok sa bar dahil sa labas lang ang kanilang lugar. Shit! Ang angas oh, may paapoy pa. Napangangana ang customer ni Kuya. Eto pang chika, Logalogs. Abay, butas na! Bukas na! Bukas na ang pinakamaangas na butas sa Manila. Anong sinisilip mo dyan? Abay, hindi chika ang masasagap mo rito, kundi ang iba't ibang drinks nilang pambato. Hello Galogs, I'm Awi Benisano, Operations Manager ng Mamonaco Kohi Scout Rallios. Ganito yung concept ng Mamonaco Kohi. Kasi we wanted na gumawa ng isang coffee shop that will have a combination ng good drinks plus the gimmicks itself na meron kami. Kadalasang reaction ng mga customers namin is most of them medyo nagugulat sila in a way kung paano namin na-execute yung operations by giving yung coffee that they ordered dun lang sa whole na ginawa namin. We wanted to give like proper work din para sa mga introverts that doesn't want to interact while they're working. Plus, also to give a good products din dun sa mga kapwa nila introverts that wanted just to have a cup of coffee without any interactions at all. Kung trip mo ng less interaction dahil mahihiyain ang iyong atake, sakto't one person lang makakausap mo dito, te. Very shy type, friendly. Bukod pa sa kanilang exceptional concept, binabalik-balikan din ang kanilang drinks na pasok sa kanilang trip. Gusto ko yung concept ng store, literal na hole in the wall. No? I've been to Japan na kasi at nakita ko na gayang-gaya naman yung mga structure na nakita ko dun sa Japan. Actually, this is my first time to experience this kind of cafe, and their concept is very unique. And yun, I think it's convenient as well because it's just for takeout. And you can drink the coffee anywhere you want. Masarap siya, hindi nakakaumay. Tapos yung flavor ng taro niya is tasteful siya. Very creative po siya sa parang sa hole po siya na manggagaling, which is bizarre po na makikita sa regular na cafe. It's giving very matcha kumpara po sa ibang cafes na kasi parang questionable yung taste ng matcha, pero ito po, it's giving really matcha. So, slayable siya. Sandamakmak na ang pauso, hindi lang tiyan ang binubusog, gayon din ang matay tinutukso. O siya, enjoy your drinks mga be, pero hinay lang ha, check your body, baka ang dumaloy na sa katawan ay puro kape. Wait, there's more, alam ko na ang hilig nyo ng kwento pa more, kaya eto na po, nanginginig pa, ilatag na ang chichirya. Grabihan ang pagkaseryoso. Bawat hugot, halos magkandabali-bali na ang braso. Asintado, bawal ang iyakan sa mga Olympics labanan ng Beyblade Tapatan. Oy kaka! Hello Galogs! Welcome to PBBL Season 3. Shoot! Sa Cash and Carry Makati ko sila namataan. Dala-dala ang panlabang Beyblade na pangmalakasan. Eksakto, naghahanap din kami ng event. And then sila, they're also looking for a venue where they can do these activities. And we wanted to support them also. I've told them na baka we can come up with a tournament. We were actually surprised with the turnout. Kasi buong family na no? So makita mo from kids hanggang doon sa nanay, tatay, magkakasama sila, they're playing Beyblade. Walang atrasan, kahit on process ka pa sa pagkuha ng munggo. Yan ang multitasking with toothpick pa ang loko. Matanda o bagets, pwede raw dito. Feeling warrior ka man o namutila ang buhok kakalaro. Pangatlong season na ng Philippine Beyblade Battle League. Kaya ang bawat team, kanya-kanya na ang gimmick. Last year siya nag-start, yung Season 1. So, dati po kasi ibang series pa yung nilalaro namin. Marami nang naglalaro, mas maraming naengganyo. May nag-cheer na may pa-production number pa. Meron namang pre-over pa ang kalaro. Baka di pa yan manalo ha. Hey ka muna, hey! Bago sumabak sa labanan. Pagtalo, sige, lipad!
O siya, maglupasay at magmukmok ng walang humpay. Para raw mas ma-pressure ang Beyblade, sigawan mo ng bongga! Kalma lang, Kuya. Ang mga Beyblade Warriors, kakaibang talent, ha? Pagkakasa, walang galaw-galaw at pigil ang hinga. Samot-sari ang team na naglalaban-laban. May all girls, all moms, all kids, for everyone ang tapatan. At para mas maintindihan kung paano Beyblade tapatan, narito ang #1 ranked blader ng Pilipinas na si Mark Araya. So para makapaglaro ka ng Beyblade, kailangan mo ng Beyblade. And ito, deck box. Kailangan mo ng 3 Beyblade. Ang Beyblade may 3 parts. Ang blade, kailangan mo ng bit, at ratchet. 3 Beyblade kailangan mo i-prepare. So 9 parts yun in total. Kailangan unique yun lahat. Pag pasok ka ng tournament, then nahuli, mayroon kang repeating parts. Unfortunately, disqualified din. So, remember that. And last but not the least, syempre, kailangan mo ng Beyblade launcher and Ripcord. Ito yung Beyblade X Stadium. Para manalo ka ng isang game ng Beyblade X, kailangan mo maka 4 points. 1 point, spin finish. Ikaw yung hinuuling umikot. Over finish, mapatalsik mo yung Beyblade sa over pocket. 2 points yun. Then extreme finish, ito yung pinaka-exciting na part ng laro ng Beyblade X. Mapatalsik mo siya dito sa extreme pocket. 3 points yun. So isang extreme ka, isang spin, 4 points agad yun. Panalo ka na. Si Mark ay nirepresenta ang Pilipinas sa ibang bansa. Di siya tahimik lang dahil ibang level siya makipagsagupaan. Actually, nagkaroon kami ng grand tournament na tinatawag. Buong Pilipinas yung nationwide invited. Ako po yung nag-champion doon. And then ako po yung pinadala sa Malaysia. Never ko in-expect sa buhay ko na i-represent ko yung Pilipinas, di ba? Para Olympics, di ba? Pero Beyblade. Dito rin namin nakilalang bagets na si Sian na supported ng parentals sa kanyang nakahiligan. I started to like Beyblade when I was 5 years old. I saw on TV. I started watching it and I was like, Mom, can we get one of these? And it's history from there. O wag ka, dahil nakikikasa rin dito si Doc Manzano. Di para magturok ng bakuna, kundi para makisabak sa Beyblade era. Actually, it started nung yung second son ko, binili ng toy ng mom ko sa mall. And we started playing together. Then sabi niya, meron daw tournament. Siyempre, as a father, sinamahan ko siya kasi wala naman ibang sasama sa kanya para maglaro. So, yun, doon lang na-introduce sa akin. Actually, ini-invest ko dito yung time ko with my kids, na nakakapag-bond kami. So, after din because of my work, so yun lang din yung time na nakakapag-pahinga ako with them, playing with them. Yeah. Kung kasahan ang labanan, di rin magpapahuli ang PNP officer na si Jeff. Bruce kong datingan. Di baril kundi Beyblade ang gamit sa sagupaan. Una-una nito, napadaan lang ako sa isang store. Nagtataka ako, ba't parang maingay, maraming tao, nanonood ako. Habang tumatagal, yung ganda pala, Beyblade. So, yung inner child ko, biglang bumalik. Yung bang parang, hindi ko yung nalaro to eh. Kasi dati, mga tingga-tingga pa, diba, kung naabutan nyo. Noon, bumili muna ako ng 1, 2, 3, hanggang dumami, hanggang sumasali na din ako ng mga tournament. Titikyaw lang naman ang papremyo ngayong season. Kaya mga utaw, kanya-kanyang tactics ngayong taon. Kung di ka man nakahabol, wag naman daw mag-alala dahil may next season pa. Kaya may oras ka pang maghanda. Sa mga daddies, sa mga mommies dyan, ang Beyblade po, hindi lang po hobby, pang sports na siya, pang pamilya. So, try nyo po, you can contact us at Facebook po. May page po kami, yung Philippine Beyblade Community po. See you sa Season 4, mga bladers. Tsaka sa mga gusto mag-try, welcome po kayo. Masarap balikan ang larong kinalakihan. Panalo man sa ikutan o talsikan, ang importante, nag-enjoy ka sa laban. Pero iba pa rin ang bonding na nabuo with the whole family. Thunders ka man o bagets, ang kasiyahan sa life ay walang pinipili. Sa mundo ng TikTok, mga talento at good vibes sa mga tinatampok, nariyan ang pagsasayaw at mga videos na sa katatawanan di ka magkakabayaw. Ang sabi? Laganap ngayon sa TikTok ang pamilyang ito na ang mga ginagawang cover sa Masay Patok.
Mula sa kanilang nakakatuwang dance steps hanggang sa nakakaaliw na pagkanta, talaga namang bentang-benta sila sa madla. Sample nga later. Yan ang pamilyang Anmel na ang mga moves at boses talagang all too well. Sa talento nila ay tunay na matutuwa. Sila'y walang kapantay ang sigla o bongga. 2014 daw nang sila'y magkakilala ng kanyang asawa. Nagsimula lamang daw simpleng jamming ang kanilang pag-iibigan na hanggang ngayon ito ang naging pundasyon ng kanilang pagmamahalan. Oh, sweet! Bali 2014 po, nagbabanda na po kami. Bali ako po yung unang nakakilala sa kanya kasi nag-jamming po siya sa akin nung dati po sa isang bar po. Tapos hanggang nagkakilala na po kami hanggang ngayon. Katuwaan lamang daw nila ang mag-upload sa TikTok. Kaya naman hindi nila ina-expect na sila ay papatok. Pero dahil sa angking aliw na mayroon sila, talaga namang ito'y trending sa madla. Kaya naman hindi na namin pinalagpas. Agad namin silang pinag-sample for the madlang people. Emergency! Paging Dr. Beat! Emergency! Emergency! Paging Dr. Beat! Emergency! Emergency! Paging Dr. Beat! Emergency! Emergency! Paging Dr. Beat! Excuse me, have you seen my Boyfriend! Boyfriend! Have you seen my Boyfriend! My boys, my boys! Have you seen My boys, my boys! Have you seen my Boys, my boy! Narito na ang pambansang patanggal umay upang maghatid ng mga kwento sa buhay. Buong rumangit ng bahay, mga tropa at tambay. Tawagin na rin, pati na rin si nanay. Ano ang kwento mo? Magloga na yan! Ano ang kwento mo? Magloga na yan! Gusto mong mapanood? Magloga na yan! I-Mark Logan na yan! Magloga na yan! Magloga na yan! Bukod daw sa pagiging content creator, sumasabak din sila sa mga gigs at racket para makaipon at ang mga pangarap nila ay makamit. Perfect! Aside po sa TikTok, na nagigig po kami, may mga schedule po kami every Saturday, kung minsan Friday po. Dito lang po malapit ng tuloy ko sa amin. Sa Guimaras? Guimaras din po sa may Bella Vista. At tapos po, kung minsan nagpa-practice kami kung ano po yung mga kakantahin namin. Ang kanilang anak hindi lang magaling sa sayawan dahil pati sa eskwela, siya rin daw ay kayang makipagsabayan. Wow! Brainy! Nais daw nilang mag-inspire ng iba, kaya naman may payo sila sa mga kapwa nilang pamilya. Mag-focus lang sila kung saan sila masaya. Tsaka kung gusto nilang kumanta, mag-focus lang sila po. Kung mararating din nila yung tamang yung tamang panahon. Wala naman po kasing imposible. Kung ano lang po yung makakapagpasaya po sa inyo, gawin nyo lang po. Anmel Family, isa kayong ehemplo ng bawat pamilyang Pilipino. Simple at payakman ang pamumuhay, basta ang pamilya puno ng pagmamahalan. Tsak ito'y panghabang buhay. She's back in his life and he feels so right. Maybe this time love won't win. Ang mga Noypi matik pagdating ng tanghali, ang hanap ay merienda. Palag-palag na kung ano man ang kayanin ng handa. Paano pa kaya kung libre pa? Abay, G na G talaga. Dito sa Barili, Cebu, may pa-free snacks ang isang tindahan. Anong mechanics? Una, pumasok sa paaralan. Pangalawa, mag-review kapag may exam. Dahil ang maka-perfect, books. May merienda lang naman. At kung masipag-sipag ka, abay, pati ang with honors, pasok sa listahan niya. Kagat na kagat talaga ng estudyante. Ang pauso nitong si Aling Livy. Halog-halog, ako po si Nanay Livy, nagtitinda ng snacks dito po sa Bartolome National High School. Ang dahilan na bakit ako namimigay ng free snacks dahil gusto ko yung mga batang ma-encourage
ma-motivate sa kanilang pag-aaral. So magpursige silang mag-aaral ng mabuti para sila makapagtapos balang araw. Nagsimula ako nang namimigay ng free snacks noong April 2023 kasi nakita ko yung mga bata pag-alagala lang, hindi pumapasok sa kanilang klase. So in-encourage ko sila na mag-aral para sila maka-free snacks kung sila ay maraking marka or maka-perfect score. At kahit walang exam, ito si Aling Libby, pinupuntahan pa rin ng estudyante. Bet kasi ng mga bata, hindi lang ang merienda, pati na rin kung paano siya makisama. Etong ang dalawa, bibili lang. Bakit biglang may malatereserye ng eksena? Bakit mo naman sinampalte? Natawa kayo sa kalokohan mo, ha? Sige kuya, huwag kang bibitaw. Konting kapit lang at mapagbibilhan ka. Okay lang yan, be. Daan na kayo. Hindi kayo manununo sa camera. Kay aga-aga, for the chika, mga iya. Bili-bili rin, ha? Malapit po ako sa mga estudyante dahil pagdating ko ng umaga, sila na may mag-greet sa akin na mangganang umaga, Nay. Hello po. So nag-response na ako sa kanila ng ganun din. Maraming mangungutang, so ang iba yon hindi ko na pinabayad kasi alam ko naman nga hindi sila makabayad sa akin. Binigay ko na lang ko sa kanila. Isa sa natulungan ni Aling Libby ay si Patricia. Kung minsan, pumapasok siyang walang laman ng bulsa. Kaya't nung nalaman niyang pa-free snack, abay, ang pagre-review, tinodo to the max. Nice! Perfect! Okay! Malaking tulong ito para sa kanyang pamilya. And at the same time, bukod sa merienda, sa kanyang pag-aaral ay nagpupursige siya. Dako ang epekto sa nahatag din na Libby nga libre snack kay nakatipid pud ko o nabusog pud. Unya, nay usahay nga dili ko makapamahaw niya, nakakuan gid ang libre nga snacks ni Nanay Libby. Usahay, mapikihan silang mamagpapa sa allowance namo. Bukod kay Patricia, marami pang nabusog na sigmura si Aling Libby. Heto nga't may payo pa mga B. Masasabi ko sa inyo, para makakuha kayo ng only snack, dapat mataas or makakuha kayo ng perfect score. Ang masasabi ko sa inyo, mag-aral kayo na mabuti para ma-perfect scores kayo sa English, Math, Science at makakuha kayo ng free snack ng 3 beses. Ito namang si ate, may target merienda na, oh. Target ko talaga sa lahat ang turon at iced tea. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Aling Libby. Subalit sa anak niyang si Giselle, siya'y bumawi. Ito rin ang dahilan kung bakit all-in siyang tumulong sa mga nagsisikap na estudyante. Sige, luto pa ng merienda, Aling Libby. Sa iyong consideration, marami kang namomotivate na estudyante. Gutom no more, basta may perfect score. Bongga! O kids, magsikap lang sa pag-aaral. Ang lahat ng pagpapagal, tsak, magbubunga rin balang araw. Ang mga Noipi gagawin ng lahat para kumita. Pero sa dinami-dami ng negosyo, lamang pa rin ang kakaiba. Tindahan man ng pagkain o ino-offer na serbisyo, ano man ang trip, putok ang patok, funny, gosyo. Katulad na lang ng Mami na di naman daw nasayaw sa overload linamnam ni Mami Pacquiao. Usapang ina ba, itry mo ang pizzang to. Gawa ni Mami Dear ang pizza ng ina mo. O ano, sinong mama mo? Tamad ka bang lumabas pero tambak ang labada? Baka sila pwedeng mag-deliver. COD yata sa Lavada. Arshala? Kung gusto mo naman ng matalinong tagalaba, mga T, this is the place for you.
Tantanan! Ang Summa Cum Laundry. Huwag naman sana pumanaw agad para di mo sila kailanganin. Knock on wood mga kling. Kung need, call Living Kings. Kasosyo naman yata nila itong mala action star na kumakasa. Para prepared, baka bet mong pagawa na ngayon kay Lito Lapida. Kung ang ibang notma, masarap daw kahit walang sauce, mapapa-sauce Mariosep ka sa kainang masarap daw kahit walang manok. Tiktilawak! Sometimes kapag gutom, mahirap mamili kung payaso o bubuyog mga B. Para no problem, dito ka na lang sa Mott Jollibee. 1 PM 1 isa with rice nga, auntie. Sa dinami-raming umaangat na negosyo, ito naman ang patok na bagsakan. Andito na si Chito Merienda. Andito na si Kiko, si Francis Maglolona. Ay, nakakaloka. Well, ano man ang trip mong gimmick sa pagnenegosyo, everyday good vibes pa rin sana ang manatili mong bisyo. Always remember na samahan ng ngiti ang pagpupursigi. Dahil doon pa lang logalogs, never kang malulugi. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pagaanin ng trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan po at ito ang Top 5 Kwento. Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Ano ang kwento mo? Imark, Logan na yan. Saan ka man naroon? Imark, Logan na yan. Sa katerbang kwentong kwela, hatid yan ng balita. 3 dekada na natin kasama. Sa mga kwentong merong weta at malulutong, pamasa ng tiyak na hating magbubusong. Balitan na papanahon, tsak pasok yan sa kahon. Mark Logan, hanggang lumbay sa telebisyon. Ano ang kwento mo? Mark Logan na yan. Saan ka man naroon? Mark Logan na yan. Gusto mong mapanood? Mark Logan na yan. I-Mark Logan na yan. I-Mark Logan na yan. Ano ang kwento mo? I-Mark Logan na yan. Saan ka man naroon? I-Mark Logan na yan. Gusto mong mapanood? I-Mark Logan na yan. I-Mark Logan na yan. I-Mark Logan